Isang nakakagulat na sitwasyon ang kinakaharap ngayon ng Denver Nuggets matapos nilang tapatan ng 4-year $12 million offer sheet ni Spencer Jones. Dahil dito, sila na ngayon ang nag-iisang koponan sa NBA na nasa second apron ngayong season. Isang posisyon na may napakahigpit na limitasyon sa pagbuo ng roster at may napakalaking luxury tax na kailangang bayaran. Hindi pa rito nagtatapos ang problema ng Denver. Kailangan pa nilang harapin ang bagong kontrata ni Peyton Watson, habang sa 2027 ay maaari namang lumagda si Nikola Jokic sa isang supermax extension na tinatayang lalampas sa $300 million. Mas lalong naging usap-usapan ito matapos balikan ng mga NBA fans ang sinabi mismo ng Nuggets owner na si Josh Kroenke noong nakaraang offseason. Ayon sa kanya, may tinatawag siyang nightmare scenario. Kapag nagkaroon ng maling injury sa maling panahon at bigong maabot ng Nuggets ang kanilang inaasahan, maaaring mapilitan ng prangkisa na pag-isipan ang isang napakasakit na desisyon, ang pag-trade kay Nikola Jokic dahil sa matinding pressure ng second apron. Sa ngayon, wala pang indikasyon na balak talaga ng Denver na bitawan ang kanilang superstar. Ngunit sa NBA, kapag nagsimula na ang pumasok ang usapin ng salary cap at financial flexibility, walang player ang ganap na untouchable. Kung mabigo ang Nuggets na makabalik sa tuktok ng liga, tiyak na lalong iinit ang mga usap-usapan tungkol sa kinabukasan ni Jokic. Samantala mga idol, isipin ninyo ito. Kapag naging available si Nikola Jokic sa trade market at nagpakita ng interes ang Los Angeles Lakers, halos siguradong walang ligtas sa trade package. Kahit sina Austin Reeves, Walker Kessler o sino mang player sa roster ay maaaring maisama kung kapalit naman ang isang generational superstar tulad ni Jokic. At kung sakaling mangyari nga iyon, gaano kaya kalakas ang Lakers na may tambalan ni Luka Doncic at Nikola Jokic? Sa tingin ba ninyo sila na agad ang magiging paborito para manalo ng NBA championship? Samantala, isa na namang matinding NBA debate ang muling umingay matapos magbigay ng matapang na pahayag ang NBA legend na si Dennis Rodman tungkol sa posibleng laban nila ni LeBron James kung pareho silang nasa kanilang prime. Ayon kay Rodman, hindi siya natatakot kay LeBron at naniniwala siyang kaya niya itong pigilan sa opensa. Sinabi ni Rodman, "Ang tanging lamang niya sa akin ay ang laki niya. Siya ay 6'10" at ako ay 6'6", pero wala iyong ibig sabihin. Pipilitin ko siyang pumunta sa kaliwa buong laro at papaputukin ko siya sa jump shot dahil hindi iyon ang pinakamalakas niyang sandata." Agad namang naging usap-usapan ang kanyang pahayag. Bagamat kinikilala si LeBron James bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA, marami ring naniniwala na si Dennis Rodman ang isa sa pinakamahirap na depensahan sa lahat ng panahon. Bakit kaya ni Rodman na i-lockdown si LeBron? Una, kilala si Rodman bilang isa sa pinakamahusay na perimeter at post defenders sa kasaysayan ng NBA. Kaya niyang bantayan ang halos lahat ng posisyon mula point guard hanggang center. Bukod sa kanyang bilis ng paa, napakalakas din ng kanyang katawan kaya hindi siya madaling maitulak kahit mas malaki ang kanyang kalaban. Pangalawa, napakataas ng kanyang basketball IQ sa depensa. Eksperto si Rodman sa pag-aaral ng galaw ng kanyang binabantayan. Alam niya kung paano alisin ang paboritong pwesto ng scorer at pilitin itong gawin ang mga tira na hindi nito gustong kunin. Pangatlo, kilala rin si Rodman sa kanyang walang sawang enerhiya. Kahit buong laro ay hindi siya tumitigil sa paghabol, pagbangga at pagbigay ng matinding pressure sa kanyang kalaban. Ito ang dahilan kung bakit nahirapan noon ang ilan sa pinakamagagaling na offensive players tulad nina Michael Jordan sa ensayo, Larry Bird, Karl Malone, Shaquille O'Neal at iba pang NBA superstars kapag siya ang nakabantay. Gayunpaman, hindi rin magiging madaling trabaho ang pagbantay kay LeBron James. Sa kanyang prime, taglay ni LeBron ang kombinasyon ng lakas, bilis, talino at mahusay na playmaking. Kahit mapigilan siya sa pag-score, kaya pa rin niyang gumawa ng laro para sa kanyang mga kakampi. Kaya naman nananatiling haka-haka lamang ang usaping ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, kung nagsagupa sa kanilang prime sina Dennis Rodman at LeBron James, isa iyon sa pinakamatinding one-on-one battles na maaaring masaksihan ng mundo ng basketball. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Dennis Rodman? Kaya ba talaga niyang i-lockdown si prime LeBron James o masyadong kumpiyansa lang siya?